Ilang panukala at mahalagang isyong pangkalusugan ang tinalakay sa pagdinig ng Kamara ngayong araw. Tiniyak naman ng PhilHealth at DOH na suportado nila ang kautusan ni House Speaker Martin Romualdez na palawigin pa ang benefit packages para sa mga Pilipino. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita. Yes, Mela. Angelica po, suportado ng DOH at PhilHealth ang panawagan ni House Speaker Martin Romualdez na sana'y mapalawig pa ang benefit packages na hatid ng PhilHealth sa publiko. Kanina sa isang pagdinig dito sa Kamara, ito nga ang isa sa mga pangunahing natalakay. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang umarangkada ang pagdinig ng House Committee on Health ukol sa ilang panukala at mahalagang isyong pangkalusugan ngayon. Unang tinalakay rito ng mga mambabatas ang mga panukalang batas na nagtutulak sa pagbuo ng Philippine Health Security Council at sa iba yung pagtugon ng mga otoridad sa public health emergencies. Napag-usapan din ang mga panukalang paglalagay ng automated external defibrillator sa mga pampublikong lugar. Lahat ng ito mabilis na mga nakalusot sa committee level at inaasang sa mga susunod na pagdinig, paplansyahin na lang ang committee report ukol dito. Kasunod niyan, sinimulan na rin nga ng Health Committee ang pagbusisi sa charter at benefit coverage ng Philippine Health Insurance Corporation. Ito ay alinsunod na rin sa kautusan ni House Speaker Martin Romualdez na nagtutulak na palawigin pa ang benefit packages na hatid ng PhilHealth at gawin na itong at least 50% sa mga pribadong ospital at gawin na rin libre ang pagpapasuri sa mga medical examination for early detection of deadly diseases katulad ng cancer. Ayon kay Speaker Romualdez, dahil malaki naman ang pondong natatanggap ng PhilHealth kada taon na sinamahan pa ng regular contributions mula sa private employees, walang dahilan para ipilit o ipiti ng state insurer ang kanilang coverage lalo pat umiiral na ang Universal Healthcare Law. Sa pag-inika po naman hiniyak ng PhilHealth, maging ang DOH. Suportado nila ang hakbang na ito at may inaasikaso na rin nila ang mga paraan para rito. Binigyang din ng PhilHealth na sakto ring epektibo mula ngayong February 14, may taas benepisyo rin naman silang hatid. Angelic, sa ngayon nga, may press conference din naman, mabanggit ko na lamang din, may press conference naman dito sa Kamara ang ilan pang mambabatas tungkol naman sa issue ng charter change at muli nilang iginiit ang kahalagahan ng pagpasa ng pag-amyenda nga ng economic provisions ng konstitusyon. Kaya patuloy ang panawagan nila sa Senado na talagang tutukan na rin ang resolution nila para ukol dito. Angelique? Yes, Mela, tungkol sa PhilHealth, kailan kaya matutugunan itong panawagan ng Kamara na mapalawig pang lalo ang benefit packages ng PhilHealth? Yes, Angelique, sa ngayon, inaasahan natin na magpapatuloy talaga itong mga talakayan dito sa Kamara hanggang magkaroon nga ng definite move at report ang PhilHealth kung kailan nga ito maipapatupad. Pero Angelique, just to add, sa ngayon, sabi nga ng PhilHealth dito nga sa pagdinig, effective February 14, meron naman na rin silang increased benefits rates na talagang ipinatutupad kasi nga yan ay umakyat na rin naman sa 30%. Ibig sabihin, 30% ng hospital bill ng miyembro sa private hospital yung kinukover ng PhilHealth. Pero yun nga, ang pinapanawagan nga ng mga mambabatas, yan ay maiakyat pa sa pangunguna ni Speaker Romualdez, yan ay maiakyat pa sa 50% dahil kung kaya naman na paginhawain pa ang buhay ng ating mga kababayan, lalo na yung mga pasyente, ay dapat gawin din ito ng state insurer. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.